Isang mayamang CEO ang pumasok sa kanyang banyo at nagulat nang makita ang isang tagapaglinis na mahimbing na natutulog sa takip ng inidoro. Sa kanyang pagkagulat, tuluyan siyang naakit. Pero bago tayo sumabak sa kwento, mag-iwan muna ng komento at sabihin kung saan kayo nanonood. Ngayon, simulan na natin. Si Carmen Aquino ay pagod na pagod, higit pa sa kaya niyang ipaliwanag. Sa loob ng isang linggo, sunod-sunod ang kanyang dobling shift, naglilinis ng mga kwarto sa hotel buong araw at tinatapos ang panggabing trabaho ng isang kasamahang laging may dahilan para lumiban. Wala na siyang lakas, parang makina na lang ang kanyang katawan, halos hindi na niya maidilat ang mga mata. Ngayon, nasa huling sweet na siya para sa araw na iyon, parang zombie na lamang siyang may hawak na mop. Gusto na lang niyang matapos at makauwi. Dahan-dahan siyang pumasok sa marangyang banyo, ang pinakamalaki na siguro sa buong buhay niya, maaaring kasing laki na ito ng kanyang buong apartment. Grabe to! Mahinang sabi niya habang nagbubuhos ng panlinis sa lababo. Sino ba ang nangangailangan ng banyo na ganito kalaki? Baka nga may echo pa. Sinimulan niyang kuskusin, banlawan at punasan ang mga gamit ng hindi na nag-iisip. Sobrang pagod na siya, kaya't parang automatiko na lang ang kilos niya. Ang pinakamahirap na bahagi ay nasa unahan pa. Habang nakayuko para linisin ang gilid ng bathtub, sandali niyang ipinahinga ang kanyang ulo sa kanyang braso. 5 segundo lang, bulong niya sa sarili. 5 at bago pa niya namalayan, nakatulog na siya, doon mismo nakasandal sa takip ng inidoro. Samantala, si Alberto Ramirez ay kararating lang mula sa isang mahabang araw na punong-puno ng mga pagpupulong. Ang tanging gusto niya ay isang tahimik na gabi at isang mainit na paliligo. Pagpasok niya sa kanyang suite, agad niyang niluwagan ang kanyang kurbata, kinalas ang botones ng kanyang polo at dumiretso sa banyo, iniisip na ang nakaka-relax na singaw ng tubig. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto at pumasok. At doon, biglang tumigil ang kanyang puso. Ano to? Napalakas ang kanyang boses, umalingaw-ngaw sa napakalawak na banyo. Napaatras siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may mabangis na hayop na sumalakay sa kanya. Sa harapan niya, nakasandal sa inidoro, may isang babaeng nakauniforme ng tagapaglinis, mahimbing na natutulog, sa loob ng kanyang banyo. Sa tindi ng pagkabigla, sa isang saglit, naisip pa niyang ihagis ang kanyang polo rito, parang isang ritual ng exorcism. Nagising si Carmen sa pinakamalakas na sigaw na narinig niya sa buong buhay niya. Sa sobrang gulat, napasipa siya at nawala sa balanse. Diretsong bumagsak sa sahig, kasama ang kanyang mga panlinis. Diyos ko, anong nangyayari? Taranta niyang sigaw. Napaatras si Alberto nakatingin sa kanya na para bang nakita siyang gumapang palabas ng imburnal na parang multo. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Medyo tulala pa, tumingala si Carmen sa lalaking nasa harap niya. Matangkad, may maitim na buhok, matalim ang tingin, galit, pero hindi maikakailang gwapo. Ilang segundo siyang nag-ipon ng katinuan. Malaking banyo, amoy mamahaling sabon, suot niya ang kanyang uniforme. Naku, hindi lang ito basta banyo. Banyo ito ng isang bisita. At ang guest na iyon ay nakatayo ngayon sa harapan niya. At galit na galit. Parang may truck na bumangga sa kanya, nanigas siya. At pagkatapos, bigla siyang kinabahan. Nanlaki ang mga mata niya at ang unang lumabas sa kanyang bibig ay, "Hindi ako nagnakaw, promise." Napakurap si Alberto, naguguluhan. "Ano? Nakatulog lang ako." Teka, parang mas lumala lang yata yun. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay, parang may pulis na huli siyang nadakip. Naglilinis lang ako tapos napagdesisyonan mong matulog sa banyo ko? Putol ni Alberto, punong-puno ng pagtataka. Kasama ba yan sa paglilinis? May kasama bang break sa ibabaw ng inidoro? Namula si Carmen. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Well, medyo?
Napailing si Alberto, pilit na hinahabaan ang kanyang pasensya. So kwarto na rin pala ngayon ang banyo ko. 5 minuto lang yon. Sigurado ka, may built-in stopwatch ka ba? Napahinga ng malalim si Carmen, naiinis na rin. Sir, alam kong mukhang masama ito pero nagtatrabaho ako buong araw at gabi. Napagod lang talaga ang katawan ko. Malalim ang buntong hininga ni Alberto. Gusto niyang magalit. Talagang gusto niya. Pero ang buong sitwasyon ay napaka-ridiculous, napaka-hindi inaasahan na hindi niya magawang magalit ng tuluyan. Kitang-kita niyang hiyang-hiya ang babae sa harapan niya. Namumula ang mukha, gusot ang buhok at mukhang parang isang maling salita niya lang, mawawasak na ang buong kinabukasan nito. At imbes na pagalitan ito, may ginawa siyang isang bagay na hindi inaasahan. Tumalikod siya at lumabas ng banyo. Naguguluhan pero desperadong ayusin ang sitwasyon, mabilis na sumunod si Carmen sa kanya. Huminto si Alberto sa kusina, hinarap siya at seryosong nagtanong, "Mahilig ka ba sa kape?" Nagtaas ng kilay si Carmen. "Ha? Kape? O, umiinom ka ba ng kape?" Oo, pero bakit?" Walang sabi-sabi, kumuha si Alberto ng tasa mula sa counter at iniabot ito sa kanya. "Tikman mo to." Nag-aalangan, inamoy muna ni Carmen ang kape. Agad siyang napangiwi. Ang pangit ng timpla nito. Tumaas ang kilay ni Alberto. "Alam mo yan, base lang sa amoy?" Napasimangot si Carmen. Oo. Sunog ang pag-roast sa beans. May nagtakip ng tamis gamit ang asukal pero lalong sumama ang lasa. Matamang pinagmasdan siya ni Alberto, tila nabighani. Isa siyang lalaking bihirang may mapansin sa labas ng negosyo pero sa kung anong dahilan ito ay umagaw ng kanyang atensyon. Samantalang si Carmen gusto na lang makaalis nang may trabaho pa rin siya. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Mahigpit pa ring hawak ang tasa ng kape, parang may hawak na bomba. Nagatubili siya bago nagtanong, "So, terminated na ba ako?" Nagkibit balikat si Alberto, "Hindi ko pa alam." Napalunok si Carmen, "Hindi mo pa alam?" Tiningnan ni Alberto ang tasa sa kanyang kamay. "Bago ko magdesisyon, ipaliwanag mo muna kung paano mo nalaman na pangit tong kape nang hindi mo man lang tinikman." Tila na-freeze si Carmen sa sagot ni Alberto. "Ngayon," wika ni Alberto, may kakaibang ningning sa mata, "tutulungan mo akong ayusin tong problema." Napabuntong hininga si Alberto, halatang sawang-sawa na sa usapan. "Kung gusto kitang tanggalin, matagal ko nang ginawa. Ngayon, halika na. May almusal kang dapat tikman." Napakurap si Carmen. 1, 2, 3 beses. "Ano? Gusto mo bang makipagtalo pa o gusto mo na lang tapusin to?" Alam niyang dapat siyang tumanggi, pero sa parehong oras, ang katotohanang hindi pa siya pinalalayas ay nangangahulugan na may tsansa pa siyang manatili sa trabaho. Siguro, mabilis siyang bumuga ng hangin. "Fine, pero kung palabas lang to para tanggalin mo rin ako sa huli, sinasabi ko na sa'yo, kulang sa drama, sobra sa kape." Putol ni Alberto habang naglalakad palayo. Wala siyang ideya kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Kanina lang, nag-aaway sila sa banyo ng CEO at ngayon, nakaupo siya sa isa sa pinakamagarang restaurant ng hotel, nakatitig sa hanay ng mamahaling pagkain na ayon kay Alberto kailangan niyang tikman. Nasa harap niya si Alberto, nakapulupot ang mga braso. "Sige, subukan mo at sabihin mo sa akin ang opinion mo." Tiningnan ni Carmen ang mga plato, tapos si Alberto, "Gusto mong kainin ko lahat to? Nagdo-double shift ka, di ba? Kailan ka huling kumain?" Binuksan niya ang bibig para sumagot pero natigilan. Hindi niya maalala at sapat na yon bilang sagot para kay Alberto. "Eksakto, ngayon kumain ka." Nag-atubili siya pero sa huli, kumuha siya ng tinidor at tinikman ang unang putahe. Agad siyang napangiwi. Masyadong maasim ang sarsa. Parang naglagay sila ng sobrang lemon para takpan ang isang pagkakamali. Tumango si Alberto, tila nakumpirma ang isang bagay.
Sinubukan niya ang karne at napasimangot. Overcooked. At ang pampalasa, mali para sa ganitong putahe. Lumipat siya sa isa pang plato. Ito ba ay dapat matamis o maalat? Kasi ngayon, nalilito lang ako. Sumandal si Alberto, pinapanood siya ng mabuti. Hindi lang niya napapansin ang mali. Tinutukoy niya kung ano mismo ang problema. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tunay siyang humanga. Pinunasan ni Carmen ang kanyang bibig at tumingin kay Alberto. Okay, pwede na ba akong umalis? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Alberto. Naisip mo na bang magtrabaho sa larangan ng pagkain? Tumawa si Carmen. Ang ibig mong sabihin, kumain ng pangit na pagkain? Hindi, ang tukuyin nito. Biglang namatay ang kanyang tawa. Ano? May bihira kang kakayahan. Karamihan sa tao, hindi mapapansin ang kalahati ng mga pagkakamaling binanggit mo. Napailing siya. Isang walang kwentang talento lang to. Hindi naman ibig sabihin nito na may halaga ito. Matagal siyang pinag-aralan ni Alberto, tila ba sinabi niya ang pinaka-ridiculous na bagay na narinig nito. Sigurado akong sinabi na, yan sa'yo dati, hindi ba? Binukan ni Carmen ang kanyang bibig pero walang lumabas na salita. Tama siya. Tumayo si Alberto, pinaikot ang manggas ng kanyang polo. Bukas ng umaga, sasama ka sa akin sa kusina. May ipapatikim ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Ha? At huwag mong subukang tumakas. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Halos mahulog siya sa kanyang upuan. Sira ulo ka ba? Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tumawa si Alberto. Hindi pa, pero bigyan mo lang ng oras. Buong gabi pilit pinagtagpi-tagpi ni Carmen ang nangyari. Sa tamang lohika, dapat matagal na siyang natanggal sa trabaho. Kahit sinong normal na tao ay matagal nang pinalayas sa hotel matapos mahuling natutulog sa inidoro ng CEO, pero hindi lang siya nanatili sa trabaho kundi napasama pa siya sa kakaibang plano ni Alberto Ramirez na ayusin ang almusal ng hotel. May sentido ba ito? Wala. Gusto ba niyang makisali? Hindi rin. Pero hindi mukhang tipo si Alberto Ramirez na tinatanggap ang sagot na hindi. Kaya kinabukasan, kahit na kulang sa tulog, kinaladkad niya ang sarili patungo sa kusina ng hotel, determinadong huwag gumawa ng kahit ano na maaaring tuluyan siyang matanggal. Binuksan niya ang pinto at nakita si Alberto na nakatayo sa tabi ng head chef. Tiningnan siya ni Alberto tapos ang relo. Late ka. Napahinga ng malalim si Carmen. Kung tatanggalin mo rin lang ako, gawin mo na. Wala na akong lakas. Napangisi si Alberto. Makakaraos ka, halika rito. Ang head chef, isang matangkad at malapad na lalaking nagngangalang Ricardo, ay tinitigan siya ng may matinding pag-aalinlangan. Ito ba ang tagalinis? Ipinulupot nito ang braso sa dibdib. Bakit siya nandito? Nandito siya para iligtas ang almusal ng hotel. Sagot ni Alberto ng walang pag-aalinlangan. Napakunot ang noon ni Ricardo. Sa buong paggalang, Ginoo Ramirez, may mataas na kasanayan ang aking koponan. Hindi namin kailangan ng payo mula sa isang janitress. Nanigas si Carmen. Para bang hindi pa sapat na hindi siya nababagay dito, kailangan pa niyang harapin ang isang chef na halatang iniisip na wala siyang alam. Pero si Alberto, ni hindi man lang natinag. Natikman ko ang pagkain kahapon. Kung gaano kagaling ang koponan mo, hindi sana tayo magkakaroon ng ganitong usapan. Nanahimik ang buong kusina. Gusto ni Carmen na lumubog sa sahig. Nanginginig ang panga ni Ricardo. At ano naman, eksakto, ang masasabi ni Ginang Aquino tungkol sa aking kusina. Itinuro siya ni Alberto. Alamin mo mismo. Nanigas siya. Tinukoy mo ang mali sa kape. Ngayon sabihin mo sa kanya kung ano ang mali sa ibang putahe. Humalakhak si Ricardo, puno ng panunuya. Oh, ito ang gusto kong marinig. Ano kayang masasabi ng eksperto sa MOP? Uminit ang mukha ni Carmen.
hindi siya makatiis. Sige, kung gusto niyang ipahiya siya, bibigyan niya ito ng palabas. Huminga siya ng malalim at kumuha ng kutsara. Tinikman niya ang unang ulam at ngumunguya ng mabuti bago nagsalita. Tuyo ang scrambled eggs. Gumamit kayo ng murang mantikilya at mali ang alat. Ipinulupot ni Ricardo ang kanyang mga braso. Ano pa? Kumuha si Carmen ng tinapay at kinagat ito. Hindi ito sariwa. Either kahapon pa ito niluto o hindi ito naimbak ng maayos. Nipis ang labi ni Ricardo at ang juice, uminom siya at agad na napangiwi. Sakuna to. Tumaas ang kilay ni Ricardo. Oh, bakit? Kasi may naghahalo ng sariwang orange juice at commercial juice tapos dinamihan ng disappointment. Halos mapangisi si Alberto. Si Ricardo sa kabilang banda ay mukhang sasabog. Sige, Ginga Aquino, kung ikaw ang magaling, ano ang suhestiyon mo? Tumingin si Carmen kay Alberto. Pwede ba akong magsalita ng direkta o ipiprito niyo ako rito? Napatawa si Alberto. Diretso mong sabihin. Binalikan niya si Ricardo. 5-star hotel to. Pero ang almusal, para lang galing sa cafeteria ng airport. Kailangan niyo ng mas magagandang sangkap, totoong mantikilya, sariwang tinapay, at itlog na galing sa farm. Nanginginig ang panga ni Ricardo. Magastos yan. At ang masamang pagkain ay nagtataboy ng customers na mula si Ricardo. Pero si Alberto mukhang tuwang-tuwa. Kaya't tapos na ang usapan. Susubukan natin ang suhestyon ni Ginggris Aquino. Tumayo si Ricardo mukhang sasabog. Insulto to. May dekada akong karanasan. Tapos makikinig ka sa isang janitress. Nagkibit-balikat si Alberto pero nagawa niyang hulihin ang lahat ng mali sa pagkain mo sa loob lang ng 5 minuto. Nagsara ang bibig ni Ricardo. Tumango si Alberto kay Carmen. Magandang trabaho. Ngayon, magpahinga ka na. Habang naglalaba, dumating si Carla, hingal na hingal. Carmen! May chismis na pinahiya mo daw ang head chef sa harap ng CEO. Napabuntong hininga siya. Sinabi ko lang ang totoo. Nanlaki ang mata ni Carla at hindi kanya pinapatay. Parang ganun. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo ron si Ricardo. Gingang Aquino. Napalunok si Carmen. Hi? Napabuntong hininga si Ricardo. Isa akong hangal kanina. Nanlaki ang mata niya. Ha? Inayos namin ang almusal. Gustong-gusto ng mga bisita. Iniabot ni Ricardo ang kamay nito. Pwede ba kitang asahan sa susunod na mga putahe? Napatitig si Carmen sa kamay nito. Tumingin si Carmen kay Carla na mas mukhang nagulat pa kaysa sa kanya. Malalim siyang huminga bago iniabot ang kamay kay Chef Ricardo. Basta hindi ko kailangang maghugas ng pinggan pagkatapos. Napatawa si Ricardo. Deal! Halos mapatili si Carla sa tuwa. Sa hindi ka panipaniwalang paraan, nagawa iyon ni Carmen. Nakuha niya ang isang bagong posisyon sa hotel. At wala pa siyang ideya kung ano ang magiging kahulugan nito para sa kanyang hinaharap. Kahit ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin niya lubusang maunawaan ang nangyari. Ilang araw lang ang nakaraan, isa lamang siyang housekeeper, naglilinis ng mga kwarto at nagsusumikap makaraos sa dobleng shift. Pero ngayon, hindi lang niya hinarap ang head chef kundi tumulong pa siyang ayusin ang almusal ng hotel. At sa hindi malamang dahilan, lumabas siya sa sitwasyong iyon na may posisyong kung saan may nakikinig na sa kanya. Siyempre ibig sabihin din nun, mabilis nang kumalat ang chismis sa hotel. Ang simpleng kwento na nakatulog si Carmen sa banyo ng CEO ay mabilis na nagkaroon ng pribadong sandali sina Carmen at ang CEO sa banyo. At pagsapit ng tanghalian, lumala na ang chismis. Sikreto silang nagde-date kaya bigla siyang nakapasok sa kusina. Habang nagpapalit ng mga bedsheet sa isang kwarto, pilit niyang binaliwala ang mahihinang bulungan at matanong na tingin. Pero hindi ito naging madali. Kaya ikaw na ang bagong paborito ng hotel ngayon? Napabuntong hininga si Carmen bago pa man lumingon.
Kilala niya ang mayabang na boses na yon. Si Julia, isa sa mga receptionist, nakatayo na may nakapulupot na braso, nakangisi. Ako ang opisyal na tagatikim ng pangit na pagkain, sagot ni Carmen walang emosyon. Yun lang? Tumaas ang kilay ni Julia. Nakakatawa. Wala pang napupromote ng ganito kabilis. Siguradong may ginawa kang espesyal para mapansin ka ni Mr. Ramirez. Pumalatak si Carmen. Kailangan ko pa ba talagang ipaliwanag? Nakatulog ako sa banyo niya. Imbes na tanggalin ako, pinatikim niya ako ng kape na lasang sunog. Yun lang, yun ang buong kwento. Halatang hindi kumbinsido si Julia. Sure, siguradong yan lang yon. Dahan-dahang huminga si Carmen, pilit pinapanatili ang kanyang composure. Alam mo, gusto ko sanang makinig sa mga conspiracy theories mo, pero may trabaho pa ako. Paalam. Hinila niya ang kanyang cleaning cart at mabilis na lumakad palayo bago pa may masabi pang iba si Julia. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay mapag-isa at makabalik sa normal niyang trabaho. Sana nakalimutan na ni Alberto ang kanyang nakakatawang ideya tungkol sa pagpapatikim sa kanya ng iba pang pagkain. Pero dapat alam na niyang hindi ganoon si Alberto Ramirez. Hapon na, bago niya matapos ang kanyang shift, nakatanggap siya ng text mula kay Carla. Gusto kang makita ni Chef Ricardo sa kusina. Mas mabuting pumunta ka bago kanya gawing sangkap sa sopas. Napagulong ng mata si Carmen. Hindi na ba ito matatapos? Pagdating niya sa kusina, nakita niyang nakatayo si Ricardo, nakapulupot ang mga braso. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang gustong itapon siya palabas. Gusto kang makita ni Ginoo Ramirez sa restaurant. Napabuntong hininga si Carmen, madramatic. Hindi ba siya napapagod? Napangisi si Ricardo. Buhay ka pa kaya mukhang hindi. Napilitang sumunod si Carmen papunta sa restaurant kung saan nakita niyang nakaupo si Alberto sa isang mesa, nakatitig sa menu na parang gumagawa ng desisyong kasing bigat ng stock market. Dapat siguro maningil na ako para sa mga konsultasyon na to, biro ni Carmen, sabay upo nang hindi na naghihintay ng imbitasyon. Tumingala si Alberto, nakakatawa. Sinusubukan ko. Isinantabi ni Alberto ang menu at tiningnan siya ng seryoso. May alok ako para sa'yo. Napakurap si Carmen, hindi yan magandang tunog. Mahilig ka bang maglakbay? Napakunot ang noo niya. Pakiramdam ko hindi ko magugustuhan ang patutunguhan nito. Hindi siya pinansin ni Alberto. May malaking food event sa Paris sa susunod na linggo. Isa sa pinakamalaki sa mundo. Tinitigan lang siya ni Carmen. Hinihintay ang bahaging may saysay. Okay at gusto kitang isama. Muling napakurap si Carmen. Ano? Narinig mo ako. Gusto kitang isama. Napatawa siya, akala mo may narinig siyang pinakanakakatawang biro sa mundo. Sandali, sandali. Gusto mong sumama ako, isang housekeeper, sa isang marangyang food event sa Paris? Eksakto. Mas lalo siyang natawa. Ramirez, naglilinis ako ng mga kwarto. Nagkukuskus ako ng banyo. Gusto mong lumipad ako papuntang Paris para lang sabihin sa'yo kung pangit ang isang putahe? Sumandal si Alberto, hindi mabasa ang ekspresyon. May bihira kang talento. Napapansin mo ang mali sa pagkain na hindi nakikita ng karamihan. Gusto kitang tulungan akong tukuyin ang pinakamahusay na mga chef at sangkap. Napailing si Carmen, hindi makapaniwala. Kalokohan to. Una, hindi nga dapat ako nandito. Pangalawa, sino ang nagsabing alam ko ang ginagawa ko? Ako. Napatigil siya. Hindi niya inaasahan yon. I can't accept, sagot niya. Mabilis. Kumunot ang noo ni Alberto. Bakit hindi? Kasi nakakatawa ito. Wala akong alam sa mga ganitong event. Wala rin akong alam noong una akong pumunta. Magkaiba tayo, CEO ka, at may talento ka. Napako si Carmen. May nagsabi na ba nun sa kanya dati? May naniwala na ba talaga sa kanya? Ibinaba niya ang tingin. May trabaho ako rito. Ibabayad kita ng doble sa kinikita mo sa hotel. Nanlaki ang mga mata niya. Ano?
Makatarungan lang dahil tutulungan mo ako. Napasinghap siya. Hindi ko pwedeng basta iwan lahat. Hindi mo kailangang gawin yon. 3 araw lang. Kinagat ni Carmen ang labi. Pakiramdam niya ay parang may patibong. Pero sa parehong oras, kailan pa ba siya magkakaroon ng ganitong oportunidad? Kailangan kong pag-isipan. Tumango si Alberto. Sige, pero huwag kang magtagal. Lumabas si Carmen sa restaurant na parang lumulutang ang utak. Talaga bang iniisip niyang sumama? Ganito na ba siya kabaliw para lumipad kasama si Alberto Ramirez? Pinilit niyang isantabi ang ideya, itinuon ang isip sa trabaho, pag-aayos ng bed linens, paglilinis ng kwarto. Pero tuwing maririnig niya ang pangalan ni Alberto Ramirez, may kilabot na dumadaloy sa kanyang katawan. Talaga bang inalok siya ng ganitong oportunidad? Siya, sa Paris, na parang may halaga siya, na parang higit siya sa pagiging isang empleyado lang na aksidenteng napansin. Hindi ito makatuwiran. Ang tanging paliwanag ay niloloko lang siya ni Alberto. At gayon pa man, nang matapos ang shift niya at mahulog siya sa kanyang maliit na sofa sa apartment, hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol dito. 3 araw. Kung sasama siya, lilipad siya kasama si Alberto, pupunta sa event na wala siyang kakilala at malamang magmumukha siyang katawa-tawa. Kung tatanggihan niya, pumikit si Carmen at huminga ng malalim. Isa itong minsan lang sa buhay na pagkakataon. Buong buhay niya sinabihan siyang hindi siya sapat, na hanggang sa nakakapagod at walang kwentang trabaho lang siya. Walang nagsabi sa kanya, may talento ka. Walang naniwala sa kanya, pero si Alberto Ramirez naniwala. At bago pa siya makapagbago ng isip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type, "Sige, sasama ako." Ilang segundo lang may sagot na, "Ayos, maghanda ka na para sa biyahe." Napabuga siya ng hangin. Ano ba ang pinasok niya? Napagulong ng mata si Carmen. Naisip kong tumakas, pero kumbinsido akong huwag ng laman ng aking bank account. Napangiti si Alberto. Yan ang tamang mindset. Bago pa siya makapag-isip ng mabuti, inihatid na siya sa eroplano. Pero syempre hindi lang ito basta-bastang eroplano. Nakapagbiyahe na siya noon, laging siksikan sa economy class, nagdarasal na huwag mapunta sa tabi ng isang naghihilik na pasahero. Pero ngayon, papasok siya sa isang pribadong jet kung saan ang mga upuan ay gawa sa malambot na leather. Ang pagkain ay talagang nakakain at may sapat na espasyo para sumayaw kung gugustuhin niya. Okay, bulong niya habang lumilinga sa paligid. Mas maganda ito kaysa sa mga lumilipad na bus na nasakyan ko dati. Napangisi si Alberto. Masaya akong malaman na na-impress na kita. Bumagsak si Carmen sa upuan at napabuntong hininga. Hindi mo kailangang i-impress ako, Ramirez. Siguraduhin mo lang na hindi ako mapahiya sa Paris. Walang pangako. Tiningnan niya ito ng masama. Enjoy mo talagang pahirapan ako, no? Isa sa mga paborito kong libangan. Nang lumipad ang eroplano, ipinikit ni Carmen ang kanyang mga mata, ramdam ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Talaga bang pupunta siya sa Paris kasama si Alberto Ramirez? Hindi pa kailanman naging ganito ka-surreal ang buhay niya. Ang hotel nila ay parang eksena mula sa isang pelikula. Gintong palamuti sa muebles, kumikinang na chandelier at makakapal na mamahaling carpet. Napakamahal ng lahat na natatakot siyang huminga nang malapit dito. Pero ang totoong pagsubok ay nasa unahan pa. Kinagabihan bago ang pangunahing event, isinama siya ni Alberto sa isang eksklusibong hapunan at doon niya napagtanto kung gaano siya ka-out of place. Napuno ang silid ng mga taong tila galing sa ibang mundo, mga eleganting babae sa magagarang damit at imposibleng matataas na takong, mga lalaking nakatinagong suit, hawak ang kanilang wine glass, lahat nagsasalita ng perpektong French na para bang kalalabas lang sa isang pelikula. Si Carmen, suot ang hiniram niyang damit, ay parang isang impostor. Samantala si Alberto ay mukhang sanay na sanay. Madali niyang ginalugad ang silid, nakikipagkamay sa mahahalagang tao,
tumatawa kasama ang mga world-renowned chefs habang si Carmen ay nakatayo lang, pilit na huwag magmukhang nawawalang bata sa isang mamahaling tindahan. At saka, dumating ang kanyang pinakakinatatakutang sandali. Miss Aquino, tama? Isang magara at mukhang mayamang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa kanya. May magiliw ng ngiti. Napakurap si Carmen. Oo. Sinabi ni Alberto na may pambihira kang talento sa pagkilala ng mga lasa. Nanlamig ang sikmura niya, dahan-dahan siyang lumingon kay Alberto na, siyempre, mukhang aliw na aliw sa nangyayari. Kinuha ng lalaki ang isang baso ng alak at iniabot ito sa kanya. Kung ganun, sabihin mo sa amin, anong taon nanggaling ang alak na ito? Nanigas si Carmen, nakatitig sa baso na parang may lason ito. Naka-cross arm si Alberto, malinaw na nag-e-enjoy sa sandali. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, sabi nito nang walang pakialam. Bahagi na ito ng trabaho mo ngayon. Napakagatlabi si Carmen, nangingit-ngit. Kinuha niya ang baso at dahan-dahang tumikim. Ang alak ay malalim at mayaman sa lasa, pero may kakaibang nota rito. Nag-isip siya sandali at nang hindi namamalayan sinabi, inimbak ito sa oak barrels, pero may prutasang lasa. Siguradong recent vintage ito, siguro mga 3 taon pa lang. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Napatigil si Carmen. Ano? Sakto ang sagot mo. Lalong lumaki ang ngiti ni Alberto. Kita mo? Alam kong magaling ka rito. Napatingin si Carmen sa baso, hindi makapaniwala. Talaga bang nahulaan niya yun ng tama? Baka nga dapat talaga siyang narito. Nagpatuloy ang gabi na puno ng bagong kakilala, masasarap na pagkain at higit pang alak. At sa kanyang ikinagulat, hindi lang siya basta nakaligtas, napahanga niya ang mga tao. Sa bawat putahe na tinikman niya, lumakas ang kanyang loob. Nahuli niya ang tamang lasa, natukoy ang maliliit na pagkakamali at nagawa pang mapaangat ang kilay ng ilang mga chef sa tunay na pagkamangha. Pagsapit ng gabi, habang pauwi sila sa hotel, tumingin sa kanya si Alberto na may aliw ng ngiti. Aaminin ko, napahanga mo ako. Napabuntong hininga si Carmen, napahanga ko rin ang sarili ko. Huminto si Alberto sa harap niya, bahagyang itinagilid ang ulo. Kaya iniisip mo pa rin bang hindi ka nababagay dito? Tinitigan siya ni Carmen, hindi sigurado kung paano sasagot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na rin siya sigurado. Pinagmasdan siya ni Alberto ng ilang segundo pa bago ngumiti. May talento ka, Aquino, at ngayong alam ko na yon, hindi na kita hahayaang mawala. Napakislot siya. Hindi kailanman nagsasabi si Alberto Ramirez ng isang bagay ng walang dahilan. At bigla, napagtanto ni Carmen, hindi lang tungkol sa pagkain ang biyahe na ito. Maaari nitong baguhin ang lahat. Nagising si Carmen na parang nasa panaginip pa rin siya, nasa Paris siya, sa isang 5-3 bituin hotel. Kasama ang isang bilyonaryong CEO na, sa hindi malamang dahilan, ay tunay na naniniwala sa kanya. Kung may nagsabi sa kanya 1 linggo ang nakalipas na ito ang magiging buhay niya, tatawanan lang niya ang mga ito. Pero heto siya ngayon, nasa pinakamalambot na kama na nahigaan niya, nakatitig sa kisame, iniisip kung paano biglang bumaliktad ang kanyang buhay. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Nakabibighani ang tanawin, makasaysayang mga gusali, abalang lansangan, magagandang kafe, parang eksena mula sa isang pelikula. At sa kung anong dahilan narito siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Alberto. Almusal sa 8:00, huwag kang malilate. Napagulong ng mata si Carmen. Kahit nasa Paris, hindi ito nagpapahinga. Pero bumangon pa rin siya, naligo, nagbihis at bumaba. Nasa restaurant na si Alberto, abala sa kanyang telepono. Palagi ka bang nauuna kahit saan? Tanong ni Carmen habang nauupo. Tumingala siya, nakangisi. Ang iba, tawag diyan ay pagiging maagap. Sa akin, tawag diyan ay pagiging epektibo. Binuksan ni Carmen ang menu at tawag ko diyan nakakainis. Tumawa si Alberto.
Dumating ang waiter at umorder si Alberto ng itim na kape. Samantalang si Carmen, isang croissant at mainit na tsokolate. Hindi ka umiinom ng kape? Tanong ni Alberto. Umiinom pero nasa Paris tayo. Dito, ang mainit na tsokolate ay isang sining. Hindi na sumagot si Alberto, basta pinanood lang siya habang tinikman niya ito. Naku, ang sarap nito, bulong ni Carmen, halos mapaungol sa sarap. Napailing si Alberto, natawa, talagang seryoso ka sa pagkain. Dinala mo ako rito para doon, di ba? Ganon nga. Nang matapos sila, dumiretso sila sa isang eksklusibong tasting session. Nagulat si Carmen nang muling napahanga niya ang mga eksperto. Pero bago sila umalis, may isang hindi inaasahang lumapit. Isang matangkad, blondang babae sa isang napakamahal na damit. Alberto Ramirez, anya may pilyang ngiti. Matagal na tayong hindi nagkikita. Tiningnan siya ni Alberto. Huwag mo nang pansinin. Ipinulupot ni Carmen ang mga braso niya. Narinig mo ang gusto niyang ipahiwatig, di ba? Oo, at yan mismo ang dahilan kung bakit ka dapat nandito. Huminto si Alberto sa paglalakad at marahang hinawakan ng kanyang braso, pinapaharap siya rito. Nandito ka dahil may talento ka. Hindi mahalaga ang iniisip nila. Napakagatlabi si Carmen at umiwas ng tingin. Madaling sabihin yan para sa'yo, isa kang bilyonaryo. At matalino ka kaya tigilan mo ang pag-aalala. Gusto niyang maniwala. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang ang mga tulad ni Madeline ay hindi kailanman titingin sa isang tulad niya bilang higit pa sa isang tagalabas. Kinagabihan habang mag-isa si Carmen sa bar ng hotel, napansin niyang nasa kabilang dulo ng silid si Madeline, kausap si Alberto. At sa kanyang pagkadismaya, mukhang malapit sila sa isa't isa. Hindi siya dapat maapektuhan, walang dahilan para mag-alala. Pero nang bahagyang hawakan ni Madeline ang braso ni Alberto at ngumiti siya rito, may kung anong sumikip sa dibdib ni Carmen. Bago pa niya maunawaan ang nararamdaman, tumayo siya at umalis. Ilang minuto ang lumipas, nakaupo siya sa kama niya, nakatitig sa sahig, pilit na kinukumbinsi ang sarili na wala lang yon. Pero hindi naniwala ang puso niya. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Carmen na marahil, siguro lang, nagsisimula na siyang makaramdam ng kung ano para kay Alberto Ramirez. Buong gabi niyang tinangkang kumbinsihin ang sarili na wala siyang pakialam. O hindi bababasa, yun ang sinabi niya sa sarili habang hindi mapakali sa kama. Pero sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya si Alberto. Ang paraan ng paghawak ni Madeline sa braso niya. Ang paraan ng pagngiti niya rito. Kung gaano sila kanatural na magkasama. Parang dalawang taong kabilang sa parehong mundo. At si Carmen, isa lang siyang bisita sa mundong yon, hindi ba? Isang tagalabas. Baka hindi na siya dapat pumunta rito. Nang sumikat ang araw, napagpasyahan na ni Carmen, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe. Sa tingin ko dapat na akong umuwi. Salamat sa oportunidad pero hindi ako nababagay sa mundong ito. Tinitigan niya ang screen, huminga ng malalim at saka pinindot ang send tapos na pero halos agad ang naging tugon ni Alberto. Kita tayo sa restaurant sa loob ng 10 minuto. Napabuntong hininga si Carmen. Ayos lang. Kinaladkad niya ang sarili palabas ng kama, nagbihis at bumaba. Nandoon na si Alberto umiinom ng kape, may ekspresyong puno ng inis. Umupo si Carmen sa upuang nasa tapat niya. Magandang umaga. Ibinaba ni Alberto ang kanyang tasa. Akala mo ba makakalusot ka sa akin sa isang simpleng mensahe? Hindi ako tumatakas, nagpapakatotoo lang ako. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso. Nagpapakatotoo? Oo. Tingnan mo Alberto, nagpapasalamat ako sa lahat pero wala naman talagang saysay na manatili pa ako rito. Tahimik siyang pinagmasdan ni Alberto bago bahagyang tumagilid ang ulo. Tungkol to kay Madeline, di ba? Nanlaki ang mata ni Carmen. Ha? Hindi? Siyempre hindi. Napangisi si Alberto.
bigla kang nawala pagkatapos mong makita kaming nag-uusap. Napagod lang ako. Sumandal si Alberto sa upuan. Aquino, ang pangit mong magsinungaling. Napairap si Carmen at kinuha ang isang piraso ng tinapay. Marahas itong pinahiran ng mantikilya. Wala itong kinalaman doon. Sa tingin ko lang, pagkakamali ang pagpunta ko rito. Bakit? Napabuntong hininga siya at ibinaba ang tinapay. Dahil hindi ako tulad mo, Alberto. Hindi ako sopistikado. Hindi ako marunong mag-Pranses. Hindi ko alam kung paano umakto sa ganitong klaseng event. Kita mo naman kung paano ako tingnan ni Madeline, kung paano ako tingnan ng lahat. Muling napabuntong hininga si Alberto, hinimas ang kanyang mukha, halatang inis. So yun na yun? Aalis ka dahil lang may ilang mayayabang na tao na hindi matanggap na mas magaling ka kaysa sa kanila? Hindi ako mas magaling kanino man, pero mas magaling ka. Walang naisagot si Carmen. Bahagyang yumuko si Alberto, seryoso ang tingin. Akala mo ba dinala kita rito nang wala lang? Hindi ko sinasayang ang oras ko sa mga taong walang halaga. Napalunok si Carmen. Bihira magbigay si Alberto ng papuri. Bihira siyang magsalita ng ganito kadiretso. At gago talaga siya kasi gusto niyang maniwala rito. Tumayo si Alberto, inilabas ang isang maliit na card sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Mayroon kang hanggang tanghali para magdesisyon. Kung gusto mong umalis, may flight pa uwi na nakalaan para sa'yo. Napatigil si Carmen. Pero kung gusto mong manatili, magkita tayo sa main hall sa 3:00. Tiningnan niya ang card, tapos bumalik ang tingin kay Alberto. Nagtagal pa siya ng 1 segundo bago ito tumalikod at lumayo. Huminga ng malalim si Carmen. Ano na ngayon? Mananatili siya at haharapin ang mga taong hindi siya tanggap o aalis siya at tatakasan ang pagkakataong ito. Pero si Carmen Aquino hindi kailanman tumatakbo palayo sa laban. Kaya nang tumunog ang orasan sa 3:00, nandoon siya sa main hall. Hindi ngumiti si Alberto nang makita siya, pero may kung anong kasiyahan sa kanyang tingin. Mabuti, sabi nito. Ngayon, tigilan mo na ang pag-aakalang hindi ka bagay dito at sumama ka sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, napagpasyahan ni Carmen na susubukan niya talaga. Nang hapong iyon, dumalo si Alberto sa mga pulong kasama ang mga investors, habang si Carmen naman ay sumama sa isang panel tungkol sa lumalawak na talento sa internasyonal na pagluluto. Tahimik siyang nakinig, tinandaan ang lahat, sinisip-sip ang bawat impormasyon. Gusto niyang maunawaan ano ang nagpapahigit sa isang putahe. Pero bigla niyang narinig ang 2 babaeng nagbubulungan sa likod niya. Nakita mo ba yung babaeng kasama ni Alberto Ramirez? Oo, narinig ko, dinala niya ang isang housekeeper sa Paris. Nanigas ang mga kamao ni Carmen. Siguro may special itong ginagawa para sa kanya kung alam mo ang ibig kong sabihin. Tumawa ang 2, dahan-dahang huminga si Carmen. Hindi niya sila hahayaang guluhin siya. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahan na yon. Imbes humarap siya at ngumiti ng matamis. Buti naman nagtatrabaho ako rito, kayo ba may ginagawa? Biglang natahimik ang 2, kumindat si Carmen. Saka bumalik sa pakikinig sa panel, pakiramdam na mas magaan ang loob niya. Wala siyang panahon para sa makikitid ang isip. Kinagabihan nang makasama niyang muli si Alberto, pinanood siya nitong may pagtataka. Anong nangyari? Tanong nito. Ngumiti si Carmen. Sa tingin ko, naiintindihan ko na kung bakit ako nandito. Tumaas ang kilay ni Alberto. At bakit nga? Nagkibit balikat siya dahil magaling ako rito. Napangisi si Alberto at sa unang pagkakataon hindi lang siya nandito dahil pinili siya ni Alberto. Nandito siya dahil siya mismo ang pumili at yun ang nagbago sa lahat. Maayos ang takbo ng hapunan hanggang sa dumating si Madeline. Tulad ng dati, perpekto ang kanyang anyo. Parang lumabas lang siya mula sa isang luxury fashion magazine. Lumakad siya na may kumpiyansa ng isang taong alam niyang siya ang nagmamay-ari ng buong silid. Wala siyang pag-aalinlangan ng umupo sa mesa, isang matalim ng ngiti.
ang ibinigay niya kay Carmen. "Giliw, nakakagulat na makita ka rito," aniya sa malambing ngunit mapanuyang tono. Hindi natinag si Carmen. Isang matamis na ngiti ang ibinalik niya, diretsyong tinitigan si Madeline. "Hindi na ako sorpresa ngayon. Unti-unti na akong nagiging bahagi ng mundong ito." Tumaas ang kilay ni Madeline. "Oh, yan ba ang iniisip mo?" Bago pa makasagot si Carmen, tumikhim si Alberto, binasag ang tahimik nilang tunggalian. "Ano ang sadya mo rito, Madeline?" Kinuha ni Madeline ang isang baso ng alak, iniikot ang likido ng tamad at ngumisi. "Isang paalala." Ipinulupot ni Carmen ang kanyang mga braso. "Mukhang kawili-wili iyan. Sige, ituloy mo." Binalik ni Madeline ang kanyang pansin kay Alberto, may bahid ng awa sa kanyang ekspresyon. "Alam mong laro lang ang mundong ito, at habang ikaw ay nasisiyahang subukin ang sarili mo, may ilang bagay na hindi lang talaga nababagay dito." Napansin ni Carmen ang hindi ganoong kalihim na sulyap na ibinato ni Madeline sa kanya. Ni hindi kumurap si Alberto. "Madeline, pagod na ako sa mga laro mo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na." Bahagyang yumuko si Madeline. "Naisip mo na ba kung paano makakaapekto ito sa iyong reputasyon?" Ang pagdala ng isang housekeeper sa Paris, ipinapakilala siya na parang isang dalubhasa. Uminit ang dugo ni Carmen, pero bago pa siya makasagot, nauna na si Alberto. Sino ang may pakialam sa sinasabi nila? Bahagyang tumawa si Madeline, tila ba siya ang inosente sa usapan. "Oh, may pakialam ka, Giliw. Palagi kang may pakialam. Hindi ka aabot sa kinalalagyan mo kung hindi mo alam kung paano laruin ang laro." Matagal siyang tinitigan ni Alberto at saka siyang ngumisi. "Nakakatawa. Akala ko palagi tungkol ito sa talento. At si Carmen, mayroon siya niyan at sobra pa." Napairap si Madeline. "Sa tingin mo ba sapat na yon?" Matagal nang pinipigilan ni Carmen ang sarili pero hindi na siya papayag ngayon. "Madeline, gusto kitang tanungin," aniya, malamig ang boses. Nakurap si Madeline, tila nagulat na diretsahang sumagot si Carmen. "Ano ba talaga ang nakakaistorbo sa'yo?" tanong pa niya. "Ang katotohanang nandito ako o ang katotohanang hindi mo ako kayang pabagsakin?" Nanahimik ang buong silid. Saglit na nanigas ang ekspresyon ni Madeline pero mabilis niyang binawi ito, pilit nang ngumiti. "Akala mo matalino ka, ano?" Hindi kumurap si Carmen. "Matalino ako at alam mong totoo yan." Sa isang tabi, pinapanood ni Alberto ang kanilang sagutan. May bakas ng aliw sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Madeline saka bumaling muli kay Alberto. "Sige, pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan." Tumayo siya, inayos ang kanyang bestida at lumabas ng restaurant ng hindi na lumingon. Napabuntong hininga si Carmen at kinuha ang kanyang baso ng alak. "Kung magiging paulit-ulit ang gulong ito, kakailanganin kong taasan ang sahod ko." Tumawa si Alberto, tinaas ang sariling baso. "Nagsisimula ka ng makipagnegosasyon sa taas ng sweldo? Gusto ko yan, mabilis kang natututo." Nag-toast sila, pero alam ni Carmen, hindi pa tapos ito. Hindi uri si Madeline ng taong basta na lang tatanggap ng pagkatalo at nagsisimula pa lang ang laban. Nagbago ang pagtrato sa kanya pagkatapos ng gabing yon. Dati, ang mga tao ay tumitingin sa kanya nang may pagtataka. Hinihintay siyang magkamali. Ngayon, ang puot ay hindi na itinatago. Kinabukasan, sa isang eksklusibong food event, pagpasok pa lang nila ni Alberto sa Grand Hall, nagsimula na agad ang bulong-bulungan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na pabulong, malinaw ang sinasabi ng mga tao. Narinig ko, isa siyang tagapaglinis sa hotel niya. Dinala niya ang isang baguhan sa Paris at pinalabas na eksperto. Siyempre, may ibang dahilan kung bakit siya nandito. Sumiklab ang galit ni Carmen pero pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya papayag na makita nilang nawawalan siya ng kontrol. Pero si Alberto, malayo sa pagiging kalmado, kumuyom ang kanyang panga at ang matalim niyang tingin ay tila tumagos sa mga nag-uusap.
dahilan para umiwas ang tingin ng karamihan. Ignorahin mo sila, aniya. Napailing si Carmen. Madaling sabihin yan para sa'yo. Tiningnan siya ni Alberto, matigas ang boses. Gusto mong patunayang nababagay ka rito? Kung ganon kumilos ka na parang nababagay ka rito. Ang tanging paraan para manalo sa larong ito ay ang hindi sumunod sa mga patakaran nila. Huminga ng malalim si Carmen. Tama siya. Kung hahayaan niyang guluhin siya nito, lalo lang niyang pinapatunayan ang iniisip nila. Itinagilid niya ang kanyang baba, lumakad ng taas noo, hindi pinansin ang mga titig at nagpatuloy sa pagpasok sa silid kasama si Alberto na parang wala siyang narinig. At doon, dumating ang totoong pagsubok. Ipinakilala sila kay Jack Morrow, isa sa pinakarespetadong food critic sa mundo. Ginoo Ramirez, aniya, habang kinakamayan si Alberto, isang kasiyahan na makita kang muli. At pagkatapos, lumingon siya kay Carmen. At ikaw siguro si Carmen Aquino. Napakurap si Carmen, narinig niyo na ako? Tumawa si Morrow, "Oh, Monsieur, buong Paris ay narinig ka na." Nanigas si Carmen, "Buong Paris?" Muling natawa si Morrow sa kanyang pagkagulat. Mahilig ang mga tao sa iskandalo, lalo na yung mga lumalaban sa sistema. Pero ako, mas gusto ko ang katotohanan. Iniabot niya ang isang maliit na pinggan sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang palagay mo sa putahing ito? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Carmen. Natahimik ang buong silid. Lahat ay nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim, kinuha ang tinidor, tinikman ng pagkain at ipinikit ang kanyang mga mata, pinakikiramdaman ang bawat lasa. Makalipas ang ilang segundo, bumuga siya ng hangin. Teknikal na perpekto ang putahe pero madaling hulaan. Ang sarsa ay klasiko pero kulang sa pagiging bago. Ang isang citrus note ay makakatulong para balansehin ang tindi nito. Nanahimik ang silid at saka ngumiti si Morrow. Kawili-wili. Napatigil si Carmen. Kawili-wili. Paano? Ibinalik ni Morrow ang pinggan sa waiter, itinawid ang kanyang mga braso. Dahil Mademoiselle Aquino, tama ka. Muling nanahimik ang paligid, pero sa pagkakataong ito wala ng panlalait, kundi respeto. Lalong lumawak ang ngiti ni Alberto. Sabi ko sa inyo, magaling siya. Tumango si Morrow, tunay na humanga. Mademoiselle Aquino, susubaybayan ko ang iyong karera. At sa ganon lumakad siya palayo. Sa wakas, nakahinga ng malalim si Carmen. Hindi na malayang pinipigilan niya pala ang kanyang hininga. Bahagyang lumapit si Alberto at bumulong. Ngayon alam na nilang hindi ka nagbibiro. Hindi niya alam kung nakahinga na siya ng maluwag o kung mas bumigat lang ang kanyang balikat. Dahil kung may natutunan siya sa larong ito iyon. Kapag nagsimula kang manalo sa isang mapanganib na laro, mas lalo silang nagiging madumi. At wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Muling pinikit ni Carmen ang kanyang mga mata, bahagyang kumunot ang noo. Anong ibig mong sabihin diyan? Lumapit si Madeline, nakangiti ng matalim habang bahagyang inaayos ang pulang lipstick. Hindi mo ba naiintindihan? Isang kapritsyo ka lang sa kanya. Gusto sanang matawa ni Carmen. Alam niyang mapanlinlang si Madeline. Alam niyang sinusubukan nitong magtanim ng pagdududa sa kanyang isipan. Pero bakit nga ba hindi kailanman binanggit ni Alberto si Madeline? Bakit hindi niya ipinaliwanag kung ano talaga ang relasyon nila? Napansin ni Madeline ang kanyang pag-aalinlangan at ngumiti parang isang ahas na nakakaamoy ng kahinaan. Umalis ka na habang kaya mo pa bago kanya itapon. Tumayo si Carmen, kinuha ang kanyang bag. Salamat sa pag-aalala, Madeline, pero kung gusto akong alisin ni Alberto, haharapin niya ako at sasabihin niya mismo sa akin. At sa ganon, naglakad siya palayo. Hindi siya lumingon pero bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil sa unang pagkakataon, may buto ng pag-aalinlangan na naitanim at kailangan niyang malaman ang totoo.
Kinagabihan pagbalik niya sa hotel, nandoon na si Alberto sa hallway, naghihintay. Nakapulupot ang kanyang mga braso at hindi mabasa ang ekspresyon nito. Sabi ko sa iyo, huwag kang pumunta. Ginaya ni Carmen ang kanyang postura, ipinulupot din ang sariling mga braso. At pumunta pa rin ako. Nagdingning ang mata ni Alberto, pinaghalong inis at aliw. Hindi ko alam kung dapat ba kitang hangaan, kunin bilang empleyado o ikulong sa isang kwarto hanggang matapos ang trip na ito. Ngumiti si Carmen, hamunin ito. Sige nga, subukan mo. Napabuntong hininga si Alberto, hinagod ang batok. Ano ang sinabi niya sa'yo? Saglit siyang pinagmasdan ni Carmen bago sumagot. Na isa lang akong kapritsyo mo. Biglang natigilan si Alberto. Bahagyang nanikip ang kanyang panga pero mabilis niyang pinigilan ang emosyon. At naniwala ka sa kanya? Saglit na nag-atubili si Carmen. Gusto kong marinig ito mula sa iyo. Nagtagal ang titig ni Alberto sa kanya. Pagkatapos, lumapit ito ng isang hakbang. Aquino, kung gusto ko lang ng kahit sinong babae sa tabi ko, pipiliin ko ang isang hindi ako laging hinahamon. Napalunok si Carmen. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso niya. Kung ganon, ano ako sa'yo? Tila ba nakakatawa ang tanong na yon para kay Alberto? Ikaw ang babaeng nagpapabagsak sa bawat panuntunang itinakda ko para sa sarili ko. Parang nabawasan ang hangin sa paligid ni Carmen. Binuka niya ang kanyang bibig para magsalita, pero bago pa siya makasagot, lumapit pa ng kaunti si Alberto at bumulong. At yon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Hindi siya nakapagsalita. Sa lahat ng sagot na inakala niyang maririnig, hindi niya inaasahan ito. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Siguradong naririnig iyon ni Alberto. Si Alberto Ramirez, ang seryoso, untouchable na CEO, ay umamin na binago niya ang takbo ng buhay nito. At ang mas masaklap, alam niyang totoo ito. Pero sa halip na matuwa, mas lalo siyang naguluhan. Hindi niya ito pinlano. Hindi niya ginusto na mahulog sa isang tulad niya. At ngayon, narito siya, nakatayo sa harapan niya. Walang ideya kung ano ang dapat gawin. Naghintay si Alberto, pero nang hindi siya sumagot, dahan-dahan itong umatras. Kailangan mong magpahinga. Kalma ang tono ng boses nito, pero may kung anong pagbabago rito, pagkadismaya. At tila isang suntok iyon sa kanya. Hindi nagpapakita ng emosyon si Alberto, pero ngayong gabi binuksan nito ang sarili sa kanya at hindi siya sumagot. Walang sabi-sabing tumalikod si Alberto at naglakad palayo. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang magulong isip. Pagpasok niya sa kwarto, sinarado niya ang pinto at bumagsak sa kama. Hinagod ang mukha niya. Anong nangyayari sa kanya? Hindi pa siya nagkaroon ng seryosong relasyon. Hindi pa niya kailanman hinayaang makaramdam ng kahit ano para sa kahit sino. Dahil sa dulo umaalis din ang mga tao. Yan ang natutunan niya sa buhay. At ngayon, dumating si Alberto, sinira ang bawat panuntunan niya at gusto nitong pagkatiwalaan niya ito. Nakakatakot. Pero sa parehong pagkakataon, hindi gustong tumakbo ng puso niya. At yun ang mas lalong nakakatakot. Kinabukasan, nagkunwari si Carmen na walang nagbago. Nagbihis siya, kumain ng almusal mag-isa, pumunta sa food event na parang walang nangyari. Pero ang totoo, nagbago na ang lahat. Hindi nagpakita si Alberto sa almusal. Hindi siya tumawag, hindi siya nag-text. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Carmen kung gaano niya hinahanap ang presensya nito. Dumaan ng umaga ng mabagal. Sumama siya sa mga food tasting, binaliwala ang mga titig. Nagkunwaring hindi niya tinitingnan ang paligid para hanapin si Alberto, pero hindi ito dumating. Hanggang sa hapon, nang dumating ang hindi maiiwasan, habang sinusuri niya ang isang putahe, may narinig siyang pamilyar na boses sa tabi niya. Mukhang may iniwan kang mag-isa. Pumikit si Carmen ng isang segundo bago lumingon. Si Madeline, may nakasisilaw ng ngiti sa mukha. Ano na naman ang gusto mo? Tanong ni Carmen, may paninigas sa boses. Nagkibit balikat si Madeline. Tinitingnan lang kita. Matapos ang usapan niyo kagabi, mukhang
Lumayo siya. Nanginig ang kamao ni Carmen. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Madeline. O giliw, talaga bang inakala mong hahabulin ka niya? Hindi uri si Alberto ng taong naghihintay sa kahit sino. Kung hindi ka handang makipaglaro, hahanap siya ng ibang gagawa nito. Nanikip ang dibdib ni Carmen pero hindi niya ipinakita. Mukhang masyado kang nag-aalala tungkol sa akin. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Madeline. Nagpapakatotoo lang. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Carmen o baka naman natatakot ka dahil sa pagkakataong ito, pinili ni Alberto ang isang hindi niya kayang kontrolin. Nanigas ang ekspresyon ni Madeline. Wala kang ideya sa sinasabi mo. Lumapit si Carmen, malamig ang boses. Oh, mayroon. At alam mo kung ano pa, maaaring hindi ko alam kung saan patungo ito, pero hindi ko sinasayang ang oras ko sa pangmamaliit ng ibang tao para lang maramdaman kong mas mataas ako. Tumawa si Madeline malamig. Sa tingin mo ba, mahalaga ka sa kanya? Hindi nagatubili si Carmen. Alam kong mahalaga ako, pero hindi tulad mo, hindi ko kailangang patunayan yun kaninuman. Bago pa makasagot si Madeline, tumalikod na si Carmen at naglakad palayo, taas noo. Maaring hindi pa niya alam ang lahat tungkol kay Alberto. Pero alam niyang hindi ito tulad ni Madeline at bigla napagtanto niyang ayaw na niyang tumakbo. Gusto niyang harapin ito. Hindi mapakali si Carmen ng gabing iyon. Alam niya kung nasaan si Alberto. Alam niyang nasa restaurant ito ng hotel, may hapunan kasama ang mga investors at alam niyang kailangan niya itong kausapin. Huminga ng malalim, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa restaurant at nang pumasok siya, doon niya ito nakita. Nasa main table si Alberto, abala sa pag-uusap, kalma, seryoso, pero parang naramdaman niya ang presensya niya dahil nang tumaas ang tingin nito, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng iba. Hindi niya alam kung siya ang gumalaw o kung si Alberto. Ang alam lang niya, sa loob ng ilang segundo, magkasalubong na sila. Kailangan nating mag-usap. Matamang pinag-aralan siya ni Alberto, saka tumingin sa mga investors nito. Excuse me, gentlemen. At walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kamay ni Carmen at dinala siya palabas ng restaurant. Hindi kailanman inakala ni Carmen na mahuhulog siya sa isang tulad ni Alberto Ramirez. Pero nangyari ito at sa unang pagkakataon, hindi niya gustong tumakbo. Nang umagang iyon, bumaba siya para mag-almusal at naabutan si Alberto na nakaupo na sa kanilang karaniwang mesa. Magandang umaga, Aquino. Ngumiti si Carmen habang naupo sa tapat niya. Mukhang maganda ang gising mo. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Alberto. Nagulat ka? Kinuha ni Carmen ang isang piraso ng tinapay at kumagat bago sumagot. Sabihin na lang natin na hindi pangkaraniwan. Ngumiti si Alberto at humigop ng kape. Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos ng kagabi? Napabuntong hininga si Carmen at ipinulupot ang kanyang mga braso. Sa totoo lang, medyo naguguluhan pa rin. Naguguluhan? Saglit siyang nag-atubili bago umamin, hindi ko pa ito nagawa dati, Alberto. Hindi ko pa hinayaang may makalapit ng ganito. Sandali siyang pinagmasdan ni Alberto bago sumagot, ako rin. Napakurap si Carmen, nagulat. Palaging sigurado si Alberto sa sarili niya. Hindi niya kailanman naisip na maaari rin pala itong kasing hindi sigurado niya. Kaya, ibig sabihin ba nito tayo na? Hindi niya natapos ang tanong, nag-aalangan. Tumaas ang kilay ni Alberto. Magkasama? Huminga siya ng malalim. Oh! Ibinalik ni Alberto ang tasa niya sa mesa. Diretsong tinitigan siya. Kung gusto mo. Unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa labi ni Carmen. Gusto ko. Lumapit ng bahagya si Alberto, hinawakan ng kanyang mga daliri. Mabuti. Mabilis ang tibok ng puso ni Carmen pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi madaling mundo ang ginagalawan ni Alberto at hindi lahat ay masaya na makita silang magkasama. Nang hapong iyon, habang naglalakad si Carmen sa hotel, bigla siyang kinilabutan.
Sanay na siyang pinag-uusapan ng mga tao pero iba ang pakiramdam ngayon. Mas matalim ang mga tingin, mas masakit ang mga sulyap. Pagdaan niya sa reception, narinig niya ang bulungan ng dalawang babae. Nakita mo ba ang balita? Oo, eskandalo ito! Nanikip ang sikmura ni Carmen. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang browser. At sa sandaling nakita niya ang headline, parang nanlamig ang kanyang dugo. CEO Alberto Ramirez kinasasangkutan ng iskandalosong romansa kasama ang dating housekeeper. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinindot ang artikulo at lalo lang itong lumala. Ayon sa mga loobang mapagkukunan, si Carmen Aquino, isang dating tagapaglinis sa Ramirez Hotel, ay isinama sa isang marangyang biyahe sa Paris at biglaang na-promote. May mga espekulasyon na ginagamit niya ang relasyon niya kay Alberto para umangat sa lipunan. Nanikip ang dibdib niya. Hindi lang ito chismis, isa itong tahasang pag-atake. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Alberto, nasaan ka? Nilunok niya ang kaba at nag-type ng sagot. Sa reception. Ilang minuto lang dumating si Alberto pero hindi ito mukhang kalmado, mukha itong galit. Mahigpit nitong hawak ang telepono at nagdilim ang mga mata. Hahanapin ko kung sino ang may kagagawan nito. Matawa-tawa si Carmen, walang halong saya. Kailangan mo pa bang hanapin? Nakasulat na ang pangalan ni Madeline Dian. Pinigil ni Alberto ang ngisi. Alam ko. Napailing si Carmen, huminga ng malalim. Alam kong may mag-uusap pero ito, iba na ito. Hinawakan ni Alberto ang kamay niya. Ako ang bahala. Tinitigan siya ni Carmen. Paano? Bahagyang ngumisi si Alberto. Sa paraan ko. Kinagabihan, ipinatawag ni Alberto ang isang press conference sa hotel. Pagpasok pa lang ni Carmen sa silid, agad siyang nabalot ng kaba. Mga mamamahayag, mga kamera, kumukutitap na mga flash, mabilis ang tibok ng puso niya. Pero nang tumingin siya kay Alberto, nakatayo ito sa entablado, matibay at hindi natitinag. Hinawakan nito ang mikropono at nagsimulang magsalita. Alam kong narito kayo dahil sa mga usap-usapan tungkol sa akin at kay Carmen Aquino. Kaya hayaan ninyong linawin ko ang isang bagay. Tahimik ang buong silid. Diretso niyang tinitigan ng mga kamera. Hindi na-promote si Carmen Aquino dahil sa relasyon namin. Na-promote siya dahil may hindi matatawarang talento siya at paulit-ulit niyang pinatunayan na may lugar siya sa mundong ito. Nanikip ang lalamunan ni Carmen, nagpatuloy si Alberto. At para sa mga nag-iisip na ito'y isang iskandalo, wala akong pakialam. Nagbulungan ng mga mamamahayag na gulat. Hindi ako kailanman natakot sa opinyon ng publiko at hindi ako magsisimula ngayon. At pagkatapos, tumingin siya kay Carmen. Pinili kong makasama siya at hindi ko ipagpapaumanhin yon. Nag-init ang mga mata ni Carmen. Ipinusta na ni Alberto ang lahat para sa kanya. At sa sandaling yon, napagtanto niyang hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Haharapin nila ito ng magkasama. Nang matapos ang press conference, lumapit si Alberto sa kanya. Ano? Tanong nito. Ano sa tingin mo? Napatawa ng mahina si Carmen, nanginginig pa rin. Ikaw ay isang ganap na baliw. Ngumiti si Alberto. At heto ka pa rin. Hinawakan ni Carmen ang mukha niya, matatag ang boses, palagi. At doon mismo, sa harap ng mga kumikislap na kamera at mapanuring mata, hinalikan niya ito. Dahil sa unang pagkakataon, alam niyang kabilang siya rito. At walang sinuman, hindi si Madeline, hindi ang press, hindi ang mundo, ang makakaagaw nito sa kanya. Kinabukasan nagising si Carmen sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Sunod-sunod ang mga mensahe. May bumabati sa kanya, may nang-aakusa sa kanya bilang isang oportunista, pero wala siyang pakialam. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Nang bumaba siya para mag-almusal, naabutan niyang nakaupo na si Alberto sa kanilang mesa. Pero sa pagkakataong ito, mukha itong payapa. Mahimbing ba ang tulog mo? Tanong nito nang maupo siya. Humigop ng kape si Carmen. Mas mahimbing kaysa dati.
Kailangan lang naman nasa bawat pahayagan na ang pangalan mo. Napairap si Carmen. Hindi mo naman kailangang gawin ang press conference na yon. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Alberto, pero ginawa ko. Napabuntong hininga si Carmen at kinagat ang croissant. Palagi mo talagang pinapahirap ang mga bagay, ano? Ngumisi si Alberto. Palagi. Bago pa siya makasagot, may pamilyar na figura na pumasok sa restaurant. Si Madeline. Tulad ng dati, perpekto ang anyo, pero malamig ang mga mata. Dumiretso siya sa kanilang mesa. Pwede ba tayong mag-usap? Ni hindi tumingala si Alberto mula sa kanyang kape. Kung isa na naman itong sermon, wala akong interes. Pilit ngumiti si Madeline at tumingin kay Carmen. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay. Ipinulupot ni Carmen ang kanyang mga braso. Ngayon mo gustong mag-usap matapos mong subukang sirain ako? Napabuntong hininga si Madeline. Carmen, intindihin mo, hindi ito personal. Napatawa si Carmen. Talaga? Ang pagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin ay hindi personal? Mariing pinikit ni Madeline ang kanyang mga mata. Hindi iyon kasinungalingan, mga hindi kaaya-ayang katotohanan. Sumandal si Alberto. Madeline, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Huminga ng malalim si Madeline. Binago mo ang laro at hindi gusto ng mundong ito ang pagbabago. Nanalo ka sa round na ito, pero palaging may susubok na pabagsakin ka. Hinawakan ni Alberto ang kamay ni Carmen. Hindi siya nag-iisa. Tiningnan sila ni Madeline sa huling pagkakataon. Good luck! At saka siya umalis. Huminga ng malalim si Carmen, pinisil ang kamay ni Alberto. Handa ka na ba? Tanong nito. Ngumiti siya. Higit pa sa dati. Carmen, tiningnan si Alberto, ang kanyang puso'y pumipintig ng mas malakas kaysa dati. Ano ang mangyayari pag uwi natin? Pinaikot ni Alberto ang kanyang baso ng alak, tinitingnan siya ng mabuti bago sumagot. Gusto mo bang bumalik sa hotel? Nag-alinlangan si Carmen, pinaghirapan niyang maabot ang kinalalagyan niya ngayon, ngunit nagbago na ang lahat. Mahal ko ang ginagawa ko pero sa tingin ko, handa na akong subukan ng bago. Ngumiti si Alberto. May alok ako para sa iyo. Itinaas niya ang kanyang kilay. Nakikinig ako. Ibinaba ni Alberto ang kanyang baso at hinawakan ang kamay ni Carmen. Magtulungan tayo, hindi bilang empleyado, kundi bilang kapareha. May tunay kang talento, Carmen. Maaari tayong bumuo ng isang bagay na magkasama. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Seryoso ka? Hindi nag-atubili si Alberto. Hindi ako nagsasabi ng bagay na hindi ko ibig sabihin. Huminga ng malalim si Carmen. Isang malaking hakbang ito. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Alberto, alam na niya ang sagot. Tinatanggap ko. Lumawak ang ngiti ni Alberto. Matalinong desisyon. Nag-toast sila at sa sandaling iyon alam ni Carmen, hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Lumapag ang pribadong jet, hudyat ng kanilang pagbabalik. Ngunit batid ni Carmen, iba na ang lahat ngayon. Pagpasok nila sa sasakyan, hinawakan ni Alberto ang kanyang kamay. Handa ka na ba sa bagong kabanatang ito? Ngumiti siya, pinisil ang kanyang mga daliri. Hindi pa ako naging mas handa sa buong buhay ko. Hinila siya ni Alberto sa isang matinding halik at alam ni Carmen, ang kanyang kinabukasan ay hindi na tungkol lamang sa paglilinis ng mga hotel rooms. Ang kanyang kinabukasan ay nasa tabi ni Alberto Ramirez. Hindi niya kailanman inasahan ang pagbabagong ito. Mula sa isang masipag na housekeeper patungo sa isang eksperto sa larangan ng gastronomy, naglalakbay sa mga internasyonal na kaganapan, at bumubuo ng isang bagay na makabago kasama ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya. At higit sa lahat, hindi niya inakalang may in love siya sa proseso. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang tumibay ang relasyon nila ni Alberto. Magkasama silang nagtrabaho, naglakbay sila sa iba't ibang bansa. Nilikha nila ang isang bagong proyekto sa Ramirez Hotels, isang ambisyosong ideyang nagpabago sa karanasan ng mga bisita. At sa lahat ng iyon, magkasama sila. At akala ni Carmen iyon lang ang kanyang kailangan.
Ngunit may isa pang sorpresa si Alberto Ramirez at ngayong gabi ipapakita niya ito. Isang hindi malilimutang tanawin. Si Carmen at Alberto ay nasa isang marangyang restaurant sa tabing dagat. Isa sa pinakamagagandang lugar na napuntahan nila. Nagniningning ang malambot na ilaw sa paligid at ang mainit na simoy ng hangin ay dumampi sa kanilang balat. Tiningnan ni Carmen si Alberto nakangiti. Tahimik ka ngayon. Hawak niya ang kanyang baso ng alak. Tinititigan siya bago marahang ngumiti. Siguro dahil hinihintay ko ang tamang sandali. Kumunot ang noo niya. Tamang sandali para saan? Umiling lang si Alberto. Hintayin mo lang. Bago pa siya makapagtanong muli, isang biolinista ang lumapit sa kanila, tumutugtog ng isang malambing at romantikong awitin. Napalunok si Carmen, may kakaiba sa gabing ito. Pagkatapos, hinawakan ni Alberto ang kanyang kamay. Aquino! Lumingon siya rito, nagulat sa lalim ng titig nito. Naalala mo ba ang unang beses nating pagkikita? Napangiti si Carmen. Hindi ko makakalimutan. Natulog ako sa banyo mo. Napangisi si Alberto. Oo, at mula sa sandaling iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko. Muling kumabog ang puso ni Carmen. Pagkatapos, tumayo si Alberto at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon na pelus. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Tumahimik ang buong restaurant at lumuhod si Alberto sa harap niya. Hinamon mo ako mula nang magkita tayo. Pinaalala mo sa akin kung paano tumawa. Ipinakita mo sa akin na ang buhay ay hindi lang tungkol sa trabaho at tagumpay. Naluha si Carmen. Hindi ako madaling mahalin, pero kung may isang bagay akong natutunan, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Binuksan niya ang kahon, isang kumikislap na singsing ang lumitaw. Carmen Aquino, pakasalan mo ba ako? Parang umikot ang mundo niya, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang malinaw na sagot. Oo. Napangiti si Alberto, sa kanya isinuot ang singsing sa daliri ni Carmen. Pagkatapos, tumayo siya, hinawakan ang mukha niya at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Nagpalakpakan ang buong restaurant, pero ang tanging naramdaman ni Carmen ay siya at ang pagmamahal nilang dalawa. 2 buwan ang lumipas. Naglakad si Carmen sa isang hardin na puno ng bulaklak, suot ang isang puting gown, hawak ang nanginginig na mga kamay. Ang kasal ay ginanap sa isang pribadong estate sa tabing dagat. Pababa na ang araw sa abot tanaw, pinapalamutian ng langit ng kulay kahel at rosas. At sa dulo ng pasilyo, naroon siya, si Alberto, suot ang isang elegante at maayos na suite, nakatingin sa kanya na parang siya lang ang babaeng mahalaga sa mundo. Naramdaman ni Carmen ang luhang dumaloy bago pa siya makarating sa kanya. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa kanya kung gaano na siya kalayo sa kanyang nakaraan. At kung paano sa hindi inaasahang paraan, binago ng pagmamahal ang lahat. Paglapit niya, hinawakan ni Alberto ang kanyang kamay at bumulong, "Ang ganda mo." Ngumiti siya, nanginginig ang boses, "At ngayon wala ka nang kawala sa akin." Tumawa si Alberto, pinisil ang kanyang mga daliri, "At wala akong ibang nais kundi iyon." Naging emosyonal ang seremonya, nagsumpaan sila ng panghabambuhay na pagmamahal. At nang ipahayag ng opisyal, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hindi na naghintay si Alberto, hinila niya si Carmen sa isang masidhing halik. Nagpalakpakan ang mga bisita, naghagis ng mga bulaklak sa kanila. At alam ni Carmen, mananatili sa kanyang puso ang sandaling ito magpakailanman. 2 linggo matapos ang kasal, nakatayo si Carmen sa kanilang silid-tulugan, tinitingnan ang isang pregnancy test. Nanlaki ang kanyang mga mata at 2 linya, 2. Diyos ko, kasabay ng kanyang kaba, naramdaman niya ang matinding saya. Magkakaroon sila ni Alberto ng isang anak. Biglang bumukas ang pinto. "Aquino, kailangan mong makita ito." Napahinto si Alberto nang makita ang mukha niya. Anong nangyari? Dahan-dahan ipinihit ni Carmen ang test papunta sa kanya. Napakurap si Alberto.
Minsan, dalawa, pagkatapos, dumilat ang kanyang mga mata. Ito ba ay ngumiti si Carmen lumuluha? Oo, at sa sandaling iyon alam niya ito pa lang ang simula ng isang bagong pamilya.